At sa punto po ito, makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, para magbigay ng karagdagang update hinggil sa kanilang paghahanda sa epekto ng dala ng Super Typhoon Nando. Magandang gabi po, Asek Dumlao. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Alright, Asek, kamusta na po ang paghahanda po ng DSWD dito po sa Bagyong Nando? Well, alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyangin ang kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung maaaring maapektuhan nitong Bagyong Nando. Ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan po ng ating mga field offices ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at ina-assure po sila na meron tayong sapat na mga resources na ipapamahagi para matugunan ang pangangailangan po ng mga kababayan natin nga na maapektuhan. Sa katunayan po, around 2.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. In fact, nasa close to 80,000 family food packs yung pong nakapreposition sa Cordillera Administrative Region. Na kapag kanina umaga dumating yung mga karagdagang 4,000 family food packs na idinagdag po natin sa mga nakapreposition dyan po sa Tabuk, Kalinga Warehouse and 1,000 additional food packs na nadala naman po sa Benguet Warehouse po natin. Gayun din po, merong mga karagdagang family food packs na nakarating sa Region 2. Nasa around 140,000 family food packs na po yung nakapreposition dyan. And more than 20,000 of it are in the Batanes warehouse. Gaya ng nabanggit ko, nakikipag-ugnayan ang ating mga field offices sa mga local counterparts natin to ensure na madali pong ma-access itong mga food packs na nakapreposition po sa mga lugar na nabanggit. Asek Irene, alam ko, noong mga nakaraan, binabagyo rin tayo. Pero sapat po ba yung supply ng DSWD? Ito kasi super typhoon na naman po yung tatama po dito sa ating bansa. Well, hindi naman po tumitigil ang Department of Social Welfare and Development sa pagproproduce ng mga karagdagang pang mga family food packs. So while meron na po tayong mga nakapreposition strategically across the country, tayo ay magre-replenish po ng mga goods na yan kung kinakailangan sapagkat gaya nga ng nabanggit ko, araw-araw pa rin po tayo nagproproduce sa major hubs which are located in Pasay City and in Mandaue City, Cebu. And gayon din po, meron tayong mga existing framework agreements with private distributors and retailers kaya madali rin tayo makapag-draw down from those framework agreements to complement the goods that we are producing in our major hubs. So yes, nakahanda po ang DSWD to provide augmentation support to local government. Asek Irene, sa pagtama po ng Bagyong Nando, ano po yung mga critical areas na ating po mga binabantayan sa kasalukuyan? Well, nakita naman po natin, no, malaki yung area talaga na uulanin dahil nga paigtingin nitong Nando ang habagat. Kung kaya nga po nationwide natin, nationwide, I mean to say, ang pagtutok natin dito sa magiging epekto ni Nando. But of course, we're closely monitoring dito po sa Region 2, Region 1, and Cordillera Administrative Region, and also parts of Region 3. Gaya lang nabanggit ko, nakikipag-ugnayan ang ating mga field offices sa mga local counterparts natin, especially that we're on red alert status. Kung kaya nga po, meron tayong mga kawani who are reporting on duty 24/7 po, and meron din po tayong mga kawani na nasa Office of Civil Defense Operations Center para mas mapaigtin pa yung koordinasyon natin sa ating po mga partners and ma-ensure na lahat ng mga resources natin are readily available to provide augmentation support and of course, to monitor the situation and ensure immediate relief action. Alright, Asek, panghuli na naman po, ano yung mensahe nyo sa mga pamilyang maapektuhan po ng Bagyong Nando at syempre sa ating mga kababayan na rin po? Na ano po yung mga asahang tulong po sa DSWD, ma'am? Yes, tayo po ay nakikiusap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga natitirahan sa mga lugar that will be severely affected by Typhoon Nando, na makinig po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan, sumunod po tayo sa kanilang mga abiso
kung na meron pong ipinapatupad na preemptive evacuation, gawin po natin para maprotektahan po ang ating mga buhay. Hindi nyo po kinakailangan na mag-alala sa mga makakain nyo kapag kayo ay mga nasa evacuation center sapagkat ang DSWD po at the entire government ay nakahanda po na umalalay at ibigay ang inyo pong mga pangangailangan. Hindi lamang in the form of food packs and non-food items, but of course yung iba pa ng mga intervention na kinakailangan po. Muli, tayo po ay makinig sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan and rest assured that the government is ready po to provide the necessary support and assistance sa inyo. Alright, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin, Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng DSWD. Magandang gabi po.